Kalbaryo ang sinapit sa kamay ng mga amo. Munti ka na nga mamatay si kabayan, namatay pa ang kanyang ina. Isa ito sa pinakamasakit na karanasan ng isang dating OFW kasambahay sa Saudi Arabia na hindi pinalad makatagpo ng mabuting mga amo. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad sa Middle East bilang isang kasambahay, pag-isipan niyo po ng mabuti. Dahil ang ibang mga amo sa Middle East, tingin nila sa kanilang mga kasambahay ay pag-aari nila, kaya nagawa nilang babuyin at alipinin. Tulad sa ginawa nila dito sa ating kababayan. Ibinahagi ito ni Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga OFWs, upang makapag-ingat ang lahat, lalo ng mga OFW na nagtatrabaho sa bahay. At nang dinadi umano pa maulit sa ibang mga OFWs ang nangyari kay kabayan na muntikan na itong mamatay dahil sa kagustuhan nitong matakasan ang kanyang mga maladimonyong mga amo na nagpapahirap sa kanya sa loob ng 3 buwan nitong paninilbihan, na siyang dahilan kung bakit namatay sa konsumisyon ang kanyang ina sa Pilipinas. Ito po, mga kabayan, hindi po natin sinadya tinakpan ang mukha niya dahil hindi naman po siya nahihiya. Gusto lang niya na may parating sa inyo para malaman ninyo, makapag-ingat po kayo na naranasan niya. Kaya bilang isang OFW kabayan, napakahalaga po na malaman ninyo kung ano ang mga nangyayari sa sektor ng mga OFWs para magkaroon po kayo ng kaalaman mula kay Kaagapay Kabong Concha kung ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin sakaling magkaroon kayo ng problema sa inyong mga amo. Para hindi po kayo matulad dito kay kabayan nang dahil sa kanyang nararanasan na pagmamalupit ng kanyang amo at sa takot na mapagsamantalahan, tumakas ito gamit ang sapin ng kama na ani sa kanya. Kasayas umano ng kumot ng eroplano ang sapin ng kama na ginamit niya sa pagtakas mula 3rd floor na kamuntikan niya ng ikamatay. Narito ang buong detalye, pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Paano ka tumakas sa amo mo? Anong ginawa mo? Nagtali po ako ng 2 kumot. Tapos? Dun sa 3rd floor. Tapos yun, tinali ko sa bintana. Hindi ko alam kung natali ba ng maayos. Okay. Kaya hindi ko na po alam kung paano ako. Basta bumagsak ka na lang from 3rd floor ka pa lang ba? Pababa ka pa lang noon nung mahulog ka? Opo. Tapos yung paglabas mo ng gano'n, kumot na ang ginamit mo. Hindi siya kumot talaga. Yung sapin sa fortune, opo. Maikli yun. Masyadong yung bigay sa eroplano papunta dito. Yun lang. Ay, naku ate. Pangalawang buhay mo na pala ngayon. Pang-aalipin na ito. Sana po magsilbing inspirasyon ito sa iba pa nating mga kababayan, sa mga nagkatrabaho po sa bahay.